Samantala, nagbanta ng panibagong armadong pakikibaka ang ilang paksyon ng Moro National Liberation Front. Yan ay matapos umano silang mabaliwala sa pagbuo ng Bangsamoro Political Entity na pinagkasunduan ng Moro Islamic Liberation Front at ng gobyerno. Saksi si Pia Arcangel. This is already a betrayal. We have been betrayed. There is no about that. We have expected the slightest courtesy to be informed officially that the agreement we have signed, we don't like that anymore, and we intend to enter into peace agreement with the MILF. Ganun na lang ang sama ng loob ng ilang paksyon ng Moro National Liberation Front o MNLF sa di raw pagkakasama sa kanila sa usapin ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF tungkol sa pagbuo ng Bangsamoro Framework Agreement. Tila nabaliwala raw kasi ang napagkasundoan ng MNLF at ng mga nakaraang administrasyon na iginiit nilang dapat manatiling lehitimo. Bakit ba ay nakalimutan na ng administration ngayon? Masama na kabastusan yan at sama na kabalbalan yan. Pagsisisihan daw ng Pilipinas ang di pagsama ng grupo nila sa pinakahuling peace talks. We have no other recourse but to go back to the original objective of armed struggle. Wala nang paraan eh. But we will also exhaust all remedies. Tila ganito rin ang babala ni Ms. Wari sa panayam sa kanya ni Arnold Clavio sa DZBB. Nakita ko masyadong malaking problema ito, baka mabulabog na naman ang Mindanao. Hindi basta-basta lulukohin ang MNLF. Pero ang kinikilalang chairman ng MNLF ngayon na si Muslimin Sema, sinabing suportado niya ang bagong peace agreement ng gobyerno at MILF. I have been told also by Secretary Delis that this thing will have finally to be put into one arrangement. Ayon sa mga eksperto, kailangan maipagkaisa hindi lang ang MNLF at MILF, kundi maging ang iba pang Muslim groups sa rehiyon para matamasa ang kapayapaan. Yung concern ng MNLF, particularly yung nililid ni Nur Miswari, ano ang magiging kaugnayan niyan ngayon sa 1996 Final Peace Agreement ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front. Bukod pa doon sa grupo nila Nur Miswari, nandiyan pa rin yung grupo nila Umbrakato na hindi sumasang-ayon sa kasulukuyang negosasyon sa MILF at patuloy pa rin na nakikibaka. Ang palasyo nilinaw na wala silang isinasantabi sa usapang pangkapayapaan. Why we wanted the framework public so everybody can study it, not just certain groups, but when we mean everybody, when we say everybody, that means everybody, which is why we want it published. Problema rin ang pangangailangan daw na baguhin ang konstitusyon na unang iginiit ni Senador Miriam Defensor Santiago. Pero ibang pananaw ni Pacifico Agabin, dating dean ng UP College of Law, at maging ni Senate President Juan Ponce Enrile. Sa 1987 Constitution natin, mayroong special provisions for the autonomous regions. Sa mga provisions na yon, hindi naman pinagbabawal ng pag-set up ng ministerial form of government or parliamentary form of government. Meron na tayong constitutional provision na authorizing the creation of autonomous regions. Sa gitna ng mga batikos, umaasa raw si Pangulong Noynoy Aquino na ito na ang magbibigay daan sa matagal ng inaasam na kapayapaan sa Mindanao. An agreement that will hopefully seal a final lasting peace in Mindanao and in the Philippines. We must admit, building peace is not easy. But each of our awardees has already shown us that even a single person can accomplish so much if it is born out of a desire to help our fellow man. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi.